Kailangan ko na namang sa tong lotion ko, itong niacinamide lotion ko, kasi ubos na naman siya. Mga kapatid ko, mahilig din kayo sa mga scented product katulad ko. Alam nyo ba, sobrang bango ng niacinamide lotion na to. At the same time, alam naman natin na ang niacinamide is paborito kong ingredient yan. Oo, kasi nga nakakapagpa-brighten up ng mga uneven skin tone. At isa talaga to sa favorite kong lotion, itong niacinamide for whitening and moisturizing skin. Wala talagang halong eme, talagang sobrang bango at the same time, ang ganda talaga sa skin ng niacinamide na to. Favorite na favorite ko talaga to. Alam na alam niya ng mga kapatid ko. Sa katunayan, marami din akong stock niyan. Siyempre, hindi pwedeng maubos. Kailangan laging may reserba. Pero sa mga ganito lang ha, wag sa Love Life ha. Hindi siya katulad ng ibang lotion na parang mabigat siya sa skin. Yes, oo, may mga ganun kasi. Pero ito, alam nyo, very light lang din siya sa skin. Kaya, hindi siya irritable na pagka inilagay mo sa skin nyo, malagkit, ganon. Hindi. Kaya ako naghahanap ka ng lotion na makakapagpa-lighten ng iyong skin at nakapagpag-glow at the same time na mo-moisturize din ng skin mo. Well, ilalagay ko sa yellow basket. I-try mo na to. Kung wala kang budget at naghahanap ka ng product na makakatulong na makapagpa-lighten or mag-bright yung skin mo, well, ba't hindi mo pa itry ito? Lagi ko naman din sinasabi sa inyo na itong sabon na to, talagang marami nang napatunayan. Bakit ka mo? Si Bahaw na lang. Lagi ko sinasabi sa inyo, si Bahaw, si Susie ay, even ako, meron kaming mga dark spot, syempre sa katawan, meron tayong mga uneven skin tone dyan. At syempre, ito ang nakatulong na makapagpa-lighten nito. Bakit? Sa tingin mo bakit? Kasi ito lang naman ay niacinamide with 10 times whitening effect. 'Di ba? Niacinamide, alam naman natin na nakakapagpa-lighten at brighten ng mga uneven skin tone natin sa katawan yan. So habang bakasyon, biglain mo yung mga classmate mo sa pasukan. Magpaputi ka. At ito yung bilin mo. I-try mo to kasi mura lang din, ilalagay ko sa yellow basket. Napapangiti na naman ako at ikaw dahil Habang kami, ngarag na ngarag mag-prepare, yung candidate namin dito, ito. Ang sarap ng buhay. Ayan, oh. Tulog-tulog lang siya. Sleeping beauty lang siya. Diba? Di ko alam kung bakit ganito. Na para bang confident na siya talaga na mananalo din siya. Hindi siya nag-ready. Galing talaga ng kapatid ko na to. From this to this. Tamang-tama mga kapatid kasi magsa-summer na. So, syempre, kailangan kahit plus size tayo, dapat hindi tayo magpatalo. Dapat makipagtalbugan tayo sa pagsuot ng mga swimsuit. Kahit medyo... naghanap ako ng push-up bra na magaganda ang feedback. Syempre, hindi pwede yung tumatagal lang ng ilang minuto. Kasi actually, may mga nabili akong ganong push-up bra na okay naman nung una. Pero sa huli kasi, iniwan niya. Hindi ba yun? Ay, nakita ko yung push-up bra by Curl Lady at actually, na-try ko na yung ganito nila dati, pero ibang klase yon, yung isang klase pa yon. So, ngayon ko pa lang din itatry to. Pero nakita ko sa feedback talaga na talagang pangmalakasan din siya. Oo. So, para alam mo yon, yung mga bubelya natin na ganyan, ma-push talaga. Simple lang din to, ilalagay mo lang din siyang ganyan, tapos pagdidikitin mo lang din, okay? Yung size nga pala ng Basco is 40 to 42, at ang binili ko is yung Cup D. Yes, yung Cup D na. At alam nyo ba mga kapatid, sobrang komportable niyang isuot. Yes, mga kapatid, ayan siya, Kung mapapansin nyo yan dyan, hindi ko na ituro, pero tingnan nyo na lang. Diba? Kaya ako naghahanap ka rin ng push-up bra na magsusut din talaga sa ating mga plus size. Well, pwede to, ayan, sa merong mga malalaking bubelyo dyan. Pwede mga kapatid, tingnan nyo naman kung gaano siya na-push. Diba? Diba? Kaya ano pang hinihintay mo, i-check out mo na yan, ilalagay ko sa yellow basket. Nawawala si Eileen at si Saidi. Yes, mga kapatid. So, nandito kami ngayon sa resort ni Sir Manix dito sa La Union. At nawala sila Saidi kanina, hindi na namin din makontak. Magkasama sila ni Eileen at huli silang nakita sa palengke dito ng Luna La Union, dito sa Luna La Union. At wala kaming idea kung saan sila nagpunta kasi hindi na rin namin makontak. So, sobrang nag-aalala na din kami. Hindi ko alam kung saan pa sila hanapin. Nakita daw sila mga around 5 to 6 p.m. na lumabas at sumakay ng tricycle. So,
Hindi ko alam kung saan sila napunta. So, sa mga nakakita dyan, sa mga taga dito sa La Union, kung napansin nyo man sila, o kung saang mang lugar napansin nyo, sana pagbigay alam nyo kaagad sa amin. Picturean nyo or isend nyo sa akin, i-chat nyo ko or mag-comment kayo kung napansin nyo man sila, and sobrang malaking tulong para sa amin yon. Hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko o kung anong sobrang gulo ng isip ko ngayon. Sobrang gulo ng isip namin, hindi namin alam kung ano pa, kung paano pa, kung saan sila hanapin. So, magiging malaking tulong sa amin kung bibigyan nyo kami ng impormasyon about sa kanila. So, yun lang. Ito pa sabi pa nila Eileen, sa'yo na pinatalo mo pa. Wala pa nga sa akin, talo na agad. Naligo ka na ba? Naligo na ako, te. Bahan ng ulo mo. Hindi. Papakilala ko sa inyo yung bagong pet ko. Ayun yung bagong kong pet. Yung cute, diba? Hello! Ano kayo magandang pangalan sa kanya? Lalaki daw to sabi ng pinagbilan ko. Ayan. Comment down below kung may mga suggestion kayong pangalan dyan. Focus. Akis! Uy! Lupukor! Akis! Wala. Kiss! Akis! Kiss! 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 Yung isda na lang yung kinikilig. Hoy, Ina. Ano yung napanood ko sa TikTok, ha? Ano yan? Bakit nakikipagsabwatan ka na naman kay ano? Bakit BFF na naman kayo ni Aryam? Ano naman, magkaibigan naman kami dati. Magkakaibigan kayo? Pagtapos yung sabihan tayo ng mukha doon, ay mga bagyena! Ano naman, nagsorry naman siya sa akin. Hindi kasi siya nagsorry sa'yo. So, okay lang sa'yo kahit bastos-bastosin yung ate mo. Hindi ka binabastos, te. O, ano? Sinasabi lang yung totoo. Hoy! Kung mag-usap kayo, parang wala ako. So nandito ka pala? Nandito ka pala, ha? Ha? Kaya gusto ko ng hug ng baby ko. Hoy! Hindi kibagay. Lulu ka dyan! Ano ba? Wala kasing nagaganto sa'yo kaya galit ka Oo nga! Ganon. Ano? Oo, galon! Ginaganyan mo na ako. Kaya ka na naman tayo, gumagawa ka na naman ng sarili mong problema Ano? Gumagawa ka na naman ng sarili mong problema. Ikaw pumasok-pasok Dumidila-dila ka pa dyan, dumidila-dila ka pa dyan. Ganon. Simula kayo, tandaan nyo to! Wala na kayong ate Aya! Yes! Yes! Magagawa ko na lahat ng gusto ko! Bye-bye, Aya! Ay, ate pala! Susumbong ko kayo kay mama! Iiyak ako ngayon kasi napanood ko yung yung sa vlog ni Yuki. Pero nung time kasi na to, nandun din ako. Pero umuwi kasi ako kasi nga kailangan ko mag-rest dahil bagong opera ako. So, eto, panoorin nyo. Ayan o. Ano ginawa niyo? Sorry, di ko sinabi. Alam niyo ba? Birthday niya ngayon! Grabe kayo! Gusto ko lang magpapabait sa inyo. Alam niyo ba birthday ko ngayon? Hindi ko naman sinadya Sinabi ko sa inyo, asarin lang natin, hindi nyo isusunod sa akin. Bakit ba? Di ba lagi tayo happy niya? Gusto ko lang naman mag-celebrate! Nung mag-isa ako kaya kasama kayo kahit alam ko hindi niyo ako tanggap! Gusto ko lang magpapabait! Ano ba yan? Gusto ko na magbago! Pero pinipilit niyo pa rin ako maging masama! Ano ba kasalanan ko ginawa sa inyo? Ano ko tinitiis lahat? Hindi kasi Arya, sinasaktan niyo kasi kami sa mga masasakit mong salita. Kuya, masakit na yung salita ko kasi ginawin ko para ipagtanggol yung sarili ko eh. Kasi wala namang ibang nakakaintindi sa akin. Kung hindi ko tatapangan, paano pa ako? Paano ko kayo lalabanan lahat? Pag sinasabunutan ako ng mga anak-anakan mo, kuya, may nagagawa ka po ba? Wala naman, di ba? Kasi nga masama ka din sa amin. Alam nyo ba mga kapatid na panood ko yun, parang kinukurot yung heart ko kasi parang umiral sa akin yung pagiging ate ko na 2 years ago minsan naman din siyang dumaan sa buhay namin pero hindi lang naman puro masasamang memories yung meron kami kundi meron naman din good things at good side
So, medyo na-hurt ako sa part na gano'n na pala yung pinagdadaanan ni Yani Jutes. And wala kaming kaalam-alam. Ang alam lang kasi namin is parang ang sama niya sa amin, binabastos niya kami, which is gano'n naman kasi talaga yung pinapakita niya without knowing na gano'n pala yung nararamdaman niya. Actually ako, wala lang, parang naawa lang ako sa kanya sa part na yun kasi sa totoo naman din, kahit naman gano'n si Yani Jutes, feeling ko dahil na lang din sa mga pinagdaanan niya based din dun sa sinabi niya. So, kaya naging ganun din siya, naging ganun siya katigas, kung bakit pinagtatanggol niya at pinaglalaban niya sa amin si Adrian kasi hindi niya naman talaga din naranasan yung love na gusto niyang mahanap. Hindi ko alam kung sa family or sa friends or kung hindi ko alam kung si Adrian yung parang nagiging safe zone niya. Kaya ngayon lang nag-sink in sa akin na, oo nga. Kaya siguro ganito tong batang to kasi may ganun siyang pinagdaanan. So, sa ate na lang din, ako nararamdaman ko din minsan yun kasi si ate, wala naman ding ate, di ba? So, may mga alone time din ako, may mga ganun din akong moments sa life ko. Pero ang importante naman is nandyan palagi yung mga kapatid ko para sa akin. Unlike kay Aryan na nag-iisa. Ayun lang, parang gusto ko siyang puntahan, parang gusto ko siyang ihag ngayon. Ganun. Sa akin, ang naging lesson na lang din nito is, kumbaga, wag tayong mag-judge kaagad sa kung ano yung kinikilos or kung ano yung ginagawa ng isang tao. Kumbaga, alamin natin kung bakit siya nagkaganon, anuhin natin, kamustahin natin siya, wag ba rin tayong panghinayan ng loob na maging mabait sa isang tao kahit ganun yung pinapakita. Yan lang.